Yo, magandang gabi. Welcome back sa JTC. Ang topic natin ngayon ay array or arrays. Pag-usapan natin tong array na to. Bali, dito sa video papakita ko example kung paano siya. Tapos, may isa pang video like parang karugtong ganun. Ipapakita ko yung use cases niya. Kung paano siya nagagamit sa actual. Not really magrabo o ang tawag doon, magarbo, ganun. Parang ipapakita ko lang basta paano siya ginagamit. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa basics. Bali, ayan. Alam nyo na paggawa ng variable. Gagamitin ko const na lang muna siguro. Ay, let na lang. Let, tapos tawagin natin tong fruits. Ayan. Is equal. Then, pag array, square bracket. Ayan. Square bracket. Bracket lang. Bracket notation. Kasi ngayon, lagyan natin to ng ng pangalan. Ubas, ganyan. Sorry wala kasi yung script Baga, yung sinasabi ko kasi rito is kung ano lang maisip ko. As in ngayon. Katulad yan. Mansanas. Diba unlike sa mga ibang nag-YouTube tuloy, nag-create ng content. May naka-ready na agad script para dire-diretso na yung sasabihin nila. Sa akin kasi wala naman. Well, bago lang naman kasi ako. Anyways, ubas, mansanas, ano pa ba? Saging. Ayan. Siguro yan lang muna. Then dito sa sa array. Mutan ko na array. Pwede tayo mag-add ng item at saka magtanggal ng item. Meron tayong tinatawag na ito. Meron tayong tinatawag na push. Tinabuti push. Liitan ko lang. Push. Yung push na yan, nag-a-add yan ng bagong item. Add new item. Tapos yung sumunod ay yung pop. Lagyan ko ng ganito. Yan. Yung pop, tinatanggal niya yung huling item. For example, nag-pop ka yung fruits. Ang tatanggalin niya ito. Yung huli. Saging. So, Tagalogin na nga natin. Dagdag ng bagong item. Tapos ito, tanggalin huling items. Huling item. Ayan. Tapos ang sumunod naman, unship. Ayan. Yung unship naman, magdadagdag sa unahan ng item. Ibig sabihin, pag nag-unship ka, dito naman siya mapupunta. Tapos, meron namang ship na tinatawag. Yung ship, ito naman is magre-remove ka ng item. Sa unahan naman to. Sa unahan siya ma-remove. Alisin natin. Magtatanggal. Magtatanggal ng item sa unahan. Kulit parang kabaliktaran siya. Anyways, ayan. Umpisa natin siya. So, for example, yung fruits natin, unahin natin yung push, kung paano yan. Siyempre, console log ko muna dito, no? Console log fruits. Salagyan ko ng pangalan para mas makita natin sa console log. Basta tandaan nyo, pagka yung code, paano yan nagbabasa, magsisimula yan sa taas. Ang basa niya, line by line, parang mula rito, susunod to. Pero pag comment, di niya na binabasa yan. Pero pag ganito, babasahin niya yan. Dito siya magsisimula, susunod niya to, susunod niya yung baba, susunod niya yung pagganan. So, alba, naglagay ako ng ganyan, babasahin niya yung console log na pinakahuli. So, node, tapos ang pangalan ng file natin is ito, index.js. Enter. Yan, nakita mo, diba? May laman, ubas. Pag tinanggal ko tong fruits, yung literal na array lang makikita natin. Control L, arrow up key, enter. Ayan, diba? Ngayon, try na natin tong push. Sunod natin yung push. Lagyan ko ng ganito para malaman nyo na pababa yung basa niya. Unang execute. Execute. Yan. Tapos yung ikalawa, mag-a-add tayo ng bagong fruit.
fruits. Instead na magdagdag pa ako rito ng manually ng ganyan, dito natin siya dadagdagan. Fruits, push, and tapos mag-add tayo. Gusto natin i-add na prutas, ano ba? Lanzones na lang. Bayabas. Prutas ba yan? Lanzones, sige. Lanzones. Hindi ko lang kung tama spelling. Yan, tapos ko-consolag ko ulit yung fruits. Diba nag-consolag na ako rito? Pero magka-consolag ulit ako. Console.log. Lagyan natin to ng pangalawang execute. Lagay natin yung fruits. Save. Then, Control L, arrow up key, enter. Yan, napansin mo, yung unang execute, wala pa tayong dinagdag na bago. Tapos nag-consolag ako. Kaya yung kinonsolag niya, tatatlong lang, prutas. Pero sa ikalawang execute kasi, bago ako mag-consolag dito, nagdagdag ako ng isa. Tapos ngayon, tsaka ko siya kinonsolag para makita yung changes na yun. Kaya pagdating sa pangalawang execute, nandito na yung dinagdag ko. Diba? Bali, dito mo malalaman kung pababa ba yung basa ng code. Yan, bali, may kita naman natin dito, pababa siya. Mula rito, dito, tsaka dito. So, okay na yung push. Sa pop naman tayo. Alisin natin to, yung console na to para di nakakalito. Balik na, ilagay natin dyan para maayos. Yan. Fruits, lalagay ko yung fruits ha. Gawin ko na tong pangalawang execute na ngayon. Balik ko pala. Sorry magulo ko. Ayan. Sa ikatlo naman, magpa-pop tayo. Fruits. Para makita nyo yung diferensya. Pop. Yan, wala kang ipapasa. Nakalimutan ko pala sabihin dito. Sa push, pag nag-push ka, gumamit ka ng push dito, automatic may ipapasa kang argument or parameter, ganun. Pero dito sa pop, wala kang kailangan ipasa. Basta tatawagin mo lang siya. Remove the last element from an array and returns it. Ayan, tingnan natin. Console.log. Gayahin ko na to para mabilis. Ayan. Gawin natin tong pangatlong execute. Pangatlong execute. Ayan, enter. Save, sorry. Control L, arrow up key. Yan, kung mapansin mo, diba, sa unang execute, wala pa tayong dinadagdag. Sa ikalawang execute, dun tayo nagdagdag, which is eto. Lagyan natin ng dalawa. Ito yung una. Ito yung ikatlo. Yan. So, sa ikatlong execute, pinap natin, yung pop, alam naman natin yan, tatanggalin niya yung huling item. Kaya pagdating dito sa pangatlong execute, wala na yung ikatlo, yung huling item, sorry. Ayan. Wala na, diba? Parang katulad din siya rito sa nauna. Ngayon, testingin naman natin yung unship. Ano ba sabi rito? Magdadagdag sa unahan ng item. Sige, testingin natin ngayon. Fruits.unship magdadagdag daw ng item. So, parang katulad siya ni push. Kaso, si push nga lang, nag-add siya sa likod o sa pinakahuli. Ito naman si unship sa unahan. So, maganda yan ng prutas. Ano kaya? Wala kasi akong alam sa prutas. Duhat. Tama ba spelling ko? Yan. Kasingin natin. Tapos, copy ko to. Lagyan natin pang 4. Pang 4. So, lagyan natin to ng number 4. Save. Control L. Arrow up key. Enter. Ayan. Kung mapansin mo, sa pang-4, nag-add siya ng duhat, which is yung unship. Alam naman natin, magdadagdag yan ng item sa unahan. Kaya tulad yan, ayun, nadagdag siya sa unahan at naging 4 na. Diba? So, working siya. Ngayon, yung tatry naman natin yung ship, magtatanggal ng item sa unahan. So, kung ano yung dinagdag natin duhat kanina, pag ginamit natin yung ship, mawawala siya doon. Gayahin na natin, no? Para mabilis. Ayan, copy. Enter, Control B, tapos papalitan ko lang to ng ship. Yan. Pero syempre, alisin ko na yung parameter. Hindi naman na kailangan yan. Tapos ito gawin natin number 5. Ito naman gagawin kong pang 5. Save. Control L. Oops. Control L. Isa pa. Control L. Arrow up key. Enter. Ayan, natanggal yung item sa unahan. Diba? Ganyan siya tinatanggal. Pero may isa pang way para makapag-add ka ng item bukod sa nabanggit ko mga to.
May isa pa, may ganito pa, like tatawagin mo kasi naka-let naman tayo, 'di ba? Pag sinabi nating let, ibig sabihin pwede ka magbago ng item. Pero pag naka-cons yan, kahit anong pilit mong palitan yung nasa loob ng value, hindi mo pwede palitan kasi constant na siya. Pero testingin natin yung isang way. Bali, tatawagin natin yung fruits. Tapos mag-i-equal tayo. Equal, then tatawagin natin ulit yung probably gagawin natin is array yan. Tapos spread operator siguro. Fruits, tapos lagyan natin ng comma. Tapos mag-add tayo ng pinya. Tapos tingnan natin kung gagana to, pinya. Console log ulit tayo, kakopy ko na to pang-anim lagay natin. Anim. Fruits. Save. Tapos ulitin natin to. Control L, tapos node index. 'Di ba? Nakita mo nadagdagan siya. Pinya. Ang ginawa ko lang, tinawag ko lang ulit yung fruits. Tapos ito kasing spread operator, ina-spread niya kung ano yung laman ng fruits. Halimbawa, ang natirang laman doon pagdating sa ikalimang execute, 'di ba? Ang ginawa natin doon, tinanggal natin yung duhat. Kaya yung natira doon sa item na yun is ito na lang, yung mansana, saging at saka ubas. Ngayon, pag in-spread operator mo yan, sinasabi mo rito na pakalatin or kung ano yung laman nung naunang, yung huling item, ilalagay niya lang ulit. Tapos dadagdagan niya ng bagong item, kaya tayo may comma rito. Wala siyang pinagkaiba sa parang push. Ito kasi parang simplest way, ganun. Unlike na ito, parang kinakailangan ko pang yung alam mo na, i-spread pa ulit. Yan yung isang way para makapag add ka ng item. Tapos testingin naman natin yung yung pag-access ng mga item na yan. Kasi sa array, ang bilang niyan hindi 1 2 3. Ang bilang niyan 0 1 2. Ganun magbilang. Hindi siya yung 1 2 3, hindi. Bali ganito mangyari niyan. Testingin natin Saan naman tayo indexing. Hindi ko lang kung nagbatawag dito. Indexing ata. Testingin natin fruits. Console natin, console.log. Tapos lagyan natin ito ay lagyan natin ng space, then comma, lalagay natin yung fruits. Tapos i-accessin ko yung mansanas. Ano ba yung bilang? 0 1 2. So yung mansanas number 1, 'di ba? 0 1. Testingin natin. Pagka mag-access tayo ng isang index, gagamit tayo ng bracket notation o yung bracket. Ayan. Tapos anong number ng index? Katulad ng sabi ko kanina, ang bilang 0 1 2. Gusto ko ma-access yung mansana, so number 1 siya, 'di ba? Lalagay natin dito number 1. Ayan. Save. Then balik dito sa terminal, control L, arrow up key, enter. 'Di ba? Ito ay mansanas. Ayan. Ngayon kung gusto ko naman ma-access yung ubas, gagawin natin number 0. Ayan. Save. Ulitin natin ulit ito. Control L, arrow up key, enter. Ayan, ubas. Ayan, ganyan yung pag-access sa kanya. Pwede naman kung gusto mo siya ma-access, pwede mo na ma-accessin yung buong pangalan. For example, saging. Instead na number, kasi alam naman natin saging number 2 siya, 'di ba? Pwede naman natin siya i-access gamit lang ng ganito. Like, ayan. Paisip ako bigla, pwede nga ba? Testingin natin. Save. Tapos, control L, then enter. Undefined. So, hindi pwede. Ginagamit lang pala ito pagka object. Yung, hindi ko muna babanggitin yun kasi array tayo. So, yun lang. Pag gusto natin ma-access, gagamit tayo ng bracket notation, tapos yung number ng index nya. Either 1, 3, ganun. Maraming ways para ma-access yung array, pero ito lang muna ituturo ko. Dahil ito lang naman yung alam ko. So, yan. Save natin yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo paano siya paganahin sa web. Hindi siya yung best practices, no? Hindi siya yung parang talagang the right way, pero ipapakita ko sa inyo paano siya talaga gumagana. So, ita-transition ko lang sa part na to. So, text natin. Yo, magandang gabi. Welcome back sa JTC. Ang topic natin ngayon ay array.
or arrays, ganun. Pag-usapan natin tong array na to. Bali, dito sa video papakita ko example kung paano siya. Tapos may isa pang video like parang karugtong ganun. Ipapakita ko yung use cases niya, kung paano siya nagagamit sa actual. Not really magrabo o ang tawag doon, magarbo, ganun. Parang ipapakita ko lang basta paano siya ginagamit. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa basics. Bali, ayan, alam nyo na yung paggawa ng variable. Gagamitin ko const na lang muna siguro, ay let na lang, let, tapos tawagin natin tong fruits, ayan, is equal, then pag array square bracket, ayan, square bracket bracket lang, notation. Kasi ngayon lagyan natin to ng ano lang pangalan, ubas, ganyan. Sorry wala kasi sa script baga yung sinasabi ko kasi rito is kung ano lang maisip ko, as in ngayon katulad nyan, mansanas, diba, unlike sa mga ibang nag-YouTube tuloy, nag-create ng content, may naka-ready na agad script para dire-diretso na yung sasabihin nila. Sa akin kasi wala naman, well, bago lang naman kasi ako. Anyways, ubas, mansanas, ano pa ba, saging, ayan, siguro yan lang muna. Then dito sa sa array, mutan ko na array, pwede tayo mag-add ng item at saka magtanggal ng item. Meron tayong tinatawag na push. Tinabuti push, liitan ko lang, push. Yung push na yan, nag-a-add yan ng bagong item, add new item. Tapos yung sumunod ay yung pop, lagyan ko ng ganito, yan. Yung pop, tinatanggal niya yung huling item. For example, nag-pop ka yung fruits, ang tatanggalin niya ito, yung huli, saging. So Tagalogin na nga natin, dagdag ng bagong item. Tapos ito tatanggalin huling item. Ayan. Tapos ang sumunod naman unship. Ayan, yung unship naman, magdadagdag sa unahan ng item. Ibig sabihin, pag nag-unship ka, dito naman siya mapupunta. Tapos meron namang ship na tinatawag. Yung ship, ito naman is magre-remove ka ng item. Sa unahan naman to. Sa unahan siya ma-remove. Alisin natin. Magtatanggal. Magtatanggal ng item sa unahan. Kulit yan, parang kabaliktaran siya. Anyways, ayan, umpisa natin siya. So for example, yung fruits natin, unahin natin yung push, kung paano yan. Syempre console log ko muna dito, no? Console log fruits, lalagyan ko ng pangalan para mas makita natin sa console log. Basta tandaan nyo, pagka yung code paano yan nagbabasa, magsisimula yan sa taas. Ang basa niya line by line, parang mula rito, susunod to. Pero pag comment, di niya na binabasa yan. Pero pag ganito, babasahin niya, dito siya magsisimula, susunod niya to, susunod niya yung baba, susunod niya yung pag ganun. So alba, naglagay ako ng ganyan, babasahin niya yung console log na pinakahuli. So node, tapos ang pangalan ng file natin is ito, index.js. Enter. Yan, nakita mo, diba? May laman, ubas. Pag tinanggal ko tong fruits, yung literal na array lang makikita natin. Control L, arrow up key, enter. Ayan, diba? Ngayon, try na natin tong push. Sunod natin yung push. Lagyan ko ng ganito para malaman nyo na pababa yung basa niya. Unang execute. Execute. Yan. Tapos yung ikalawa, mag-a-add tayo ng bagong fruits. Instead na magdagdag pa ako rito ng manually ng ganyan, dito natin siya dadagdagan. Fruits, push,
And tapos mag-add tayo. Gusto natin i-add na prutas, ano ba? Lanzones na lang. Bayabas. Prutas ba yan? Lanzones, sige. Lanzones. Hindi ko lang kung tama spelling. Yan, tapos ko-console log ko ulit yung fruits. Diba nag-console log na ako rito? Pero magka-console log ulit ako. Console.log. Lagyan natin to ng pangalawang execute. Lagay natin yung fruits. Save. Then, Control L, arrow up key, enter. Yan, napansin mo, yung unang execute, wala pa tayong dinagdag na bago. Tapos nag-console log ako. Kaya yung kinonsole log niya, tatatlong prutas. Pero sa ikalawang execute kasi, bago ako mag-console log dito, nagdagdag ako ng isa. Tapos ngayon, tsaka ko siya kinonsole log para makita yung changes ngayon. Kaya pagdating sa pangalawang execute, nandito na yung dinagdag ko. Diba? Bali, dito mo malalaman kung pababa ba yung basa ng code. Yan, bali, may kita naman natin dito, pababa siya. Mula rito, dito, tsaka dito. So, okay na yung push. Sa pop naman tayo. Alisin natin to, yung console na to para di nakakalito. Balik na, ilagay natin dyan para maayos. Ayan. Fruits, lalagay ko yung fruits ha. Gawin ko na tong pangalawang execute na ngayon. Balik ko pala. Sorry magulo ko. Ayan. Sa ikatlo naman, magpa-pop tayo. Fruits. Para makita nyo yung diferensya. Pop. Yan, wala kang ipapasa. Nakalimutan ko pala sabihin dito. Sa push, pag nag-push ka, gumamit ka ng push dito, automatic may ipapasa kang argument or parameter, ganun. Pero dito sa pop, wala kang kailangan ipasa. Basta tatawagin mo lang siya. Remove the last element from an array and returns it. Ayan, tingnan natin. Console.log. Gayahin ko na to para mabilis. Ayan. Gawin natin tong pangatlong execute. Pangatlong execute. Ayan, enter. Save, sorry. Control L, arrow up key. Yan, kung mapansin mo, diba, sa unang execute, wala pa tayong dinadagdag. Sa ikalawang execute, dun tayo nagdagdag, which is eto. Lagyan natin ng dalawa. Ito yung una. Ito yung ikatlo. Yan. So, sa ikatlong execute, pinap natin, yung pop, alam naman natin yan, tatanggalin niya yung huling item. Kaya pagdating dito sa pangatlong execute, wala na yung ikatlo, yung huling item, sorry. Ayan. Wala na, diba? Parang katulad din siya rito sa nauna. Ngayon, testingin naman natin yung unship. Ano ba sabi rito? Magdadagdag sa unahan ng item. Sige, testingin natin yan. Fruits.unship magdadagdag daw ng item. So, parang katulad siya ni push. Kaso, si push nga lang, nag-add siya sa likod o sa pinakahuli. Ito naman si unship sa unahan. So, maganda ng prutas. Ano kaya? Wala kasi akong alam sa prutas. Duhat. Tama ba spelling ko? Yan. Kasingin natin. Tapos, copy ko to. Lagyan natin pang 4. So, lagyan natin to ng number 4. Save. Control L, arrow up key, enter. Ayan. Kung mapansin mo, sa pang-4, nag-add siya ng duhat, which is yung unship. Alam naman natin, magdadagdag yan ng item sa unahan. Kaya tulad yan, ayun, nadagdag siya sa unahan at naging 4 na. Diba? So, working siya. Ngayon, yung tatry naman natin yung shape, magtatanggal ng item sa unahan. So, kung ano yung dinagdag natin duhat kanina, pag ginamit natin yung shape, mawawala siya doon. Gayahin na natin, no? Para mabilis. Yan, copy. Enter, space, control B, tapos papalitan ko lang to ng shape. Yan. Pero, syempre, alisin ko na yung, parameter. Hindi naman na kailangan yan. Tapos, ito gawin natin number 5. Ito naman gagawin kong pang 5. Save. Control L. Oops. Control L. Isa pa. Control L, arrow up key, enter. Ayan, natanggal yung item sa unahan. Diba? Ganyan siya tinatanggal. Pero may isa pang way para makapag-add ka ng item bukod sa nabanggit ko mga to. May isa pa, may ganito pa, like katawagin mo yung, kasi nakalet naman tayo, diba? Pag sinabi nating let, ibig sabihin pwede ka magbago ng item.
Pero pag naka-cons yan, kahit anong pilit mong palitan yung nasa loob ng value, hindi mo pwede palitan kasi constant na siya. Pero testingin natin yung isang way. Bali, tatawagin natin yung fruits. Tapos mag-i-equal tayo. Equal, then tatawagin natin ulit yung probably gagawin natin is array yan. Tapos spread operator siguro. Fruits, tapos lagyan natin ng comma. Tapos mag-add tayo ng pinya. Testingin natin kung gagana to, pinya. Console log ulit tayo, kakopy ko na to ha. Pang-anim lagay natin. Anim. Fruits. Save. Tapos ulitin natin to. Control L. Tapos node index. Diba? Nakita mo, nadagdagan siya. Pinya. Ang ginawa ko lang, tinawag ko lang ulit yung fruits. Tapos, eto kasing spread operator, ina-spread niya kung ano yung laman ng fruits. Halimbawa, ang natirang laman dun pagdating sa ikalimang execute, 'di ba? Ang ginawa natin doon, tinanggal natin yung duhat. Kaya yung natira doon sa item na yun is ito na lang, yung mansana, saging at saka ubas. Ngayon, pag in-spread operator mo yan, sinasabi mo rito na pakalatin or kung ano yung laman nung naunang, yung huling item, ilalagay niya lang ulit. Tapos dadagdagan niya ng bagong item. Kaya tayo may comma rito. Wala siyang pinagkaiba sa parang push. Ito kasi parang simplest way, ganun. Unlike na ito, parang kinakailangan mo pang yung alam mo na, i-spread pa ulit. Yan yung isang way para makapag add ka ng item. Tapos testingin naman natin yung yung pag-access ng mga item na yan. Kasi sa array, ang bilang niyan hindi 1 2 3. Ang bilang niyan 0 1 2. Ganun magbilang. Hindi siya yung 1 2 3, hindi. Bali ganito mangyari niyan. Testingin natin Saro naman tayo indexing. Hindi ko lang kung nagtatawag dito. Indexing ata. Testingin natin fruits. Console natin console.log. Tapos lagyan natin ito ay lagyan natin ng space, then comma, lalagay natin yung fruits. Tapos i-accessin ko yung mansanas. Ano ba yung bilang? 0 1 2. So yung mansanas number 1, di ba? 0 1. Testingin natin. Pagka mag-access tayo ng isang index, gagamit tayo ng bracket notation o yung bracket. Ayan. Tapos anong number ng index? Katulad ng sabi ko kanina, ang bilang 0 1 2. Gusto ko ma-access yung mansana, so number 1 siya, 'di ba? Lalagay natin dito number 1. Ayan. Save. Then balik dito sa terminal, control L, arrow up key, enter. 'Di ba? Ito ay mansanas. Ayan. Ngayon kung gusto ko naman ma-access yung ubas, gagawin natin number 0. Ayan. Save. Ulitin natin ulit ito. Control L, arrow up key, enter. Ayan, ubas. Ayan, ganyan yung pag-access sa kanya. Pwede naman kung gusto mo siya ma-access, pwede mo naman accessin yung buong pangalan. For example, saging. Instead na number, kasi alam naman natin saging number 2 siya, 'di ba? Pwede naman natin siya i-access gamit lang ng ganito. Like, ayan. Paisip ako bigla, pwede nga ba? Testingin natin. Save. Tapos, control L, then enter. Undefined. So, hindi pwede. Ginagamit lang pala ito pagka object. Yung, hindi ko muna babanggitin yun kasi array tayo. So, yun lang. Pag gusto natin ma-access, gagamit tayo ng bracket notation, tapos yung number ng index nya. Either 1, 3, ganun. Maraming ways para ma-access yung array, pero ito lang muna ituturo ko. Dahil ito lang naman yung alam ko. So, ayan. Save natin yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo paano siya paganahin sa web. Hindi siya yung best practices, no? Hindi siya yung parang talagang the right way, pero ipapakita ko sa inyo paano siya talaga gumagana. So, ita-transition ko na sa part na to. Yan, no? Bali, ito yung karugtong nung kanina, yung use cases na to kung paano siya gumagana. Again, hindi to best practice, pero makakatulong to para ma-visual nyo kung paano siya gumagana sa web.
Ito yung example natin. Ayan. Ito. Ayan, may example ako. Listen ko na to, no? Bali dito, kung mapansin nyo, yung ginawa ko nung una, 'di ba normal lang. Kino-consolag lang natin yung mga nangyayari. Pero dito ngayon, gumawa ko ng example, which is ito, pinakinabangan na natin yung arrow function, yung paggamit ng pag-push, ng pag-pop, yung pagtawag ng function sa loob din ng function. Ito, di pa natin inaral to yung DOM manipulation, no? Yung pag-select ng mga elements sa loob ng DOM. Kahit element man yan or nakalimutan ko yung term na isa. Pero anyways, try na natin to. So, bali meron tayong fruits na walang laman, empty string. Kaya empty string din to. Walang laman dito. Pero kapag nag-add ako, diba, naglagay ako saging. Diba yung push, alam naman natin yung push. Ano ba yung push dito? Magdadagdag ng bagong item. So, click natin tong push. Push. Yan, nadagdag na. Tapos, mag-add pa tayo ng isang item para mansanas. Yan. Mansanas. Push ko ulit. Yan, mansanas. Ngayon yung pop, ano ba yung pop? Tatanggalin yung huling item. So, dapat matanggal to. Click ko yung pop, no? Click. Natanggal. Ngayon, yung unship naman, magdadagdag sa unahan ng item daw, sabi. So, isip tayo ng ano rito. Huwag nyo napansinin to yung part na to kasi hindi ko talaga masyado ginandahan. Tsaka ilayos yung, alam nyo na. Kasi ano lang naman, papakita lang naman natin yung flow nito eh. Ay, yung functionality niya. So anyways, sabi rito, yung unship magdadagdag daw ng item dun sa pinakaunahan. For example, mag-add muna tayo ng mga tatlo. Ubas, push muna. Tapos, mansanas ulit. Ayan, push. Ngayon, gagamitin natin ang shift. Sabi sa unahan daw dapat. Mapansin nyo, diba, pag-add ko ng ubas siya mansanas sa baba. Ngayon, try naman natin yung duhat. Pag clinic ko tong unshift, dapat dito siya sa unahan. Ayan, sa unahan siya napunta. Ngayon, pag clinic ko naman yung shift, sabi dito sa shift, magtatanggal ng item sa unahan. So, pag clinic ko tong shift, dapat matanggal tong duhat. Ayun, so natanggal nga. So, ayun lang example natin. So, pop. Ayan, wala na. Refresh. Ayan. So, recap lang natin, no? Bali, meron tayong ari pinag-usapan natin. Meron tayong push, pop, unshift, shift. Yung push, magdadagdag ng bagong item, laging sa uli. Yung pop, magtatanggal ng item, laging sa uli. Tapos, yung unshift, magdadagdag ng item, laging sa unahan. Tapos, yung shift, magtatanggal ng item, laging sa unahan. Ngayon, gumawa tayo rito ng variable na fruits na may lamang mga ubas. Tapos, in-execute natin siya isa-isa gamit din ng console log para makita natin kung paano siya nagbabasa ng code mula sa taas hanggang pababa. Kaya mapansin nyo, gumamit tayo ng push dito para madagdagan ng lansones. Nag-pop tayo, nag-unshift, and nag-shift. So, ayun, ito, pinakita ko rin kung paano pa yung yung way pag-access ng index. Sayang hindi ko napakita rito, no? Gumawa pala dapat ako sana ng search or button ulit para ma-access yung mga fruits. Pero okay na yan. So, yun lang muna. Thank you.